si Lynn's POV. Biglang napaawang ang labi ko, sabay panlalaki ng mga mata habang pinagmamasda ng malaking gate na bumubukas. Napakataas nito at talagang hindi malang makitang nasa loob. Paakyat yun na akala mo patungo kami sa mataas na bundok at lalo kong nanggigilalas. Mahabang daan ang tinatahak ng sasakyan namin. Akala ko talaga pagkabukas ng malaking gate, nandun ng mansyon. Pero hindi pa pala. Para akong nasa Eden at napakaganda na mga halaman ang nakapalibot sa kapaligiran. May ilan-ilan din akong natatanaw ng mga tauhan. Sakop pa rin ito ng buong mansyon, bunso. Mula sa malaking gate na nakita mo, papunta sa pinakadulo kung saan matatagpuan ang pinakamalaking mansyon ng mga Rivas. Lihim akong namamangha habang pinagmamasda ng paligid. Ang lawak naman ng lupain na ito bago makarating sa mansyon. Minuto ang lumipas nang unti-unti kong matanaw ang napakalaking mansyon. Nanggigilalas ako habang pinagmamasdan nito. Sa atin ba talaga ito, kuya? Mukhang bahay ito ng mga hari at reyna. Hindi makapaniwalang wika ko. Natawa naman ito. Mas magugulat ka kapag nakarating na tayo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Sobra akong namamangha habang pinagmamasdan ng mansyon. At ganoon na lang ang panlaglag ng pangako nang makitang maraming kasambahay na nakahilera sa labas ng mansyon. Pinagbuksan kami ng pinto ng tauhan nito. Hindi ako kagad nakagalaw sa kinauupuan ko. Nanginginig ako sa sobrang kaba at kagalakan. "Let's go, princess!" Sabay abot ng kamay ni kuya sa akin. At dahil karga-karga ko si Gray, inalalayan lang ako nito sa siko ko. "Kinakabahan ako, kuya," sabay lunok. Binigyan lang ako nito ng matamis na ngiti. Muli ako napalunok at nakayuko ang lahat ng kasambahay. "Alam na ba nila?" Bulong ko sa kapatid. Inilapit naman nito ang bibig sa tenga ko. Alam nila na may darating na special na tao, pero hindi pa nila alam na isa kang Rivas. Napatangutang mo ako. Magtatampo si Grandma kapag nalaman na nila tapos siya hindi pa. Hindi na ako nakakibo nang magsimula kaming lumakad sa gitna ng mga to. Kagat ang ibabang labi habang nakayuko rin. Sobra akong nahihiya. Hindi ko akalain na ganito kayaman ang pamilya ko. Lihim na nanubig ang mga mata ko. "Magandang hapon, Senyorita Romeo." "Magandang hapon, Senyorita." Sabay-sabay nilang bigkas. Alanganin ang ngiti ko nang bigla akong mapahinto pagkatapat sa main door. Nanggigilala sa pinagmasdan kong loob. Halos kumikinang ang nakikita ko. Pati tiles, kumikintab. Parang ginto yatang inaapakan ko sa sobrang kinangat dulas nito. Napakurap ako nang makitang napakalawak na sala. Hindi lang isa. Sa may dulo, may ilan pang sala. Sa kabilang kanan meron pa rin. At talagang laglag pa nga na makita ko napakalaking hagdan pa itaas. Napakalawak at laki nun. Red carpet yon na akala mo talaga mga hari at rinang nakatira. Ang chandelier na talagang kinatulo laway ko nang makita kung gaano to kaganda, kalaki at kakinang. Ang malaking bulwagan na talagang napakalaki at luwang. "Are you okay, princess?" Nangingiting tanong ni kuya. "Bahay pa ba to?" Habang nililibot ang paningin, natawa ito ng mahina. "Mansyon ito, bunso. Bukas na kita ililibot, magpahinga ka na muna." At talagang namangha ako nang makitang golden elevator. As in, napawawa ko habang patingin-tingin sa paligid. Nakita kong pinindot nito ang 3rd floor at talagang nilapitan ko pang mga numerong nasa elevator na yon. 6th floor? Bigla akong tiningnan ng kapatid. Amuse na amuse itong nakatingin sa akin. "I told you, ito ang pinakamalaking mansyon. Bukod sa ilang palapag ito, napakalawak pa nito. Hindi sapat ang 3 araw para maikot at makita mo ang bawat sulok ng mansyon na ito, bunso. May basement pa ito sa ilalim." Hindi ako makakibo sa sobrang pagkamangha. Hindi ka maniniwala, pero ang swimming pool na makikita mo mula sa kwarto mo, may sikretong pinto yun patungo sa basement. "Wow, bakit nilagyan ng ganon?" Takang tanong ko. Bumuntong hininga ito. Noong mga panahon, maraming naiinggit sa angkan natin, kaya gumawa ng mga sikretong daanan ng grandpa natin. May tunnel din dito, bunso. Mula sa likuran ng mansyon na ito, may sikretong pintuan papunta sa tunnel, sa ilalim ng lupa. May sasakyan din sa ilalim, diretsong lagusan sa labas ng kalsada na mismo.
Wala akong masabi sa sobrang pagkamangha. Nang mapalunok ako. May naiinggit pa ba hanggang ngayon? Hinaplos nitong buhok. Kung sa inggit, marami. Kalaban sa negosyo. Pero walang tumatangka dahil alam nilang hindi nila makukuha sa mga Rivas. Sa dami ng tauhan natin, mahirapan sila kung magtatangka sila ng masama. Sa malaking gate pa lang, mahirapan na silang pumasok. Ngumisi to. Nanggigilalas pa rin ako. Hindi ako makapaniwala na ganito makapangyarihan ng lahi namin. Habang naglalakad, panaywaw naman ako. Ang haba ng mga pasilyo, ang dami ring kwarto. Umikot pa kami ng 2 beses. Bago ko napansin, ang kwarto na nasa pinakadulo, bigla ko napakurap ng mabasang nasa itaas ng pinto. Princess Nadine Rivas. Sa kabila ng pagkawala mo, binigyan ka pa rin ng sariling kwarto ni Grandma. Lagi niya itong pinapalinisan. Nangilid ang luha ko hanggang sa buksan nito ang pinto at ganoon na lang ang pagsinghap ko. Napakalawak, halos pang prinsesang itsura ng buong kwarto. Lalakad pa ng ilang segundo bago matagpuan ng malawak na sala. Tapos iikot pa para makarating sa napakagandang tulugan. May golden curtain ito sa pagitan ng kama. Para talagang prinsesang natutulog dito. Kompleto sa kagamitan. Napakurap-kurap ako nang makitang litrato. Ikaw yan, nang baby ka pa. Wala bang litrato nila daddy at mommy? Napasinghot ako. Mamaya, ihatid kita sa kwarto nila. Tumango ako. Ipinakita rin nito ang malaki at malawak na banyo. As in, napakalaki nito. Nandun na rin nakadugtong ang closet area ko. Ang laki ng bathtub. Hiwalay ito sa shower area. Ganon din ang toilet at lagayan ng mga kagamitan sa panligo. Marami ding towel na nakatupi sa isang cabinet. At talagang may malaking TV screen sa itaas ng bathtub. Napakalaki ng kwartong to. Halos pabulong na wika ko. Humarap ito sa akin. Mas lalo kang mamamangha kapag inhatid kita sa mismong mansyon mo. Ngumiti ito. Napalingon ako nang may pumasok na 5 kasambahay. Nagtatanong na tinignan kong kapatid. Silang magpapaligo sa'yo. Ano? Kuya naman. Hindi makapaniwalang sambit ko. Yumugyug ang balikat nito. Halatang nagpipigil tong mapahagalpak ng tawa. Princess, nabigla tong mapahinto. Hindi pa naman alam ng mga kasambahay na isa akong Rivas. Normal dito. Pero ayoko. Hindi na ako bata. Bigla ko tong pinalakihan ng mga mata. Pigil na pigil itong matawa. Hinarap nitong mga kasambahay. Sige na, lumabas na muna kayo. Yes, senyorito. Sabay-sabay na mga to. Nang may maisip akong kapilyahan. Don't tell me na pinapaliguan ka nila, kuya. Ako naman ang nagpipigil ng matawa. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Mukha ba akong bata? Baka mapatay ako ng fiancé ko. Bigla akong natawa. Eh bakit ako? Gusto mo paliguan nila? Sabay nguso, bumuntong hininga to. Dahil prinsesa ka sa bahay na to, kumibot ang labi ko. Ayaw mo bang maranasan yung pagiging prinsesa mo? Yung paliliguan ka nila, bibihisan ka nila. Ihahanda yung mga susuotin mo. Aayusan ka. Kaya ko ng lahat ng yun, kuya. At saka, ayos lang kung hindi ko maranasan ng mga yun. Ang mahalaga naman sa akin, nandito na ako. Makakasama ko na kayo. Ngumiti ito tumabi sa akin. Sigurado kang mahirapan kang tutulan ng grandma natin. Nangingiting wika nito. Anong ibig mo sabihin? I'm sure ipaparanas na sa yung mga bagay na hindi mo naranasan nung bata ka pa. Sigurado akong itatrato ka pa rin nilang prinsesa. Hindi ako nakaimik. Nasaan nga pala siya, kuya? Tumayo ito. Nasa 4th floor siya, princess. Be ready. Ipapakilala na kita bukas. Tinambol ang dibdib ko sa kaba. Hanggang sa may pumasok na namang 2 kasambahay. Senyorito, ito na po ang crib ng bata. Tumango lang ang kapatid ko at kagad namang lumabas ang mga to. Ang ganda naman, palatak ko. Parang tulugan ng Little Prince ah. Magpahinga ka na muna, princess. Ipatawag na lang kita dito mamaya kapag kakain na tayo. Tumango ako't niyakap ang kapatid. Pagkalabas nito, nilibot kong paningin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Ang lahat ng kahirapang natamo ko sa isang iglap biglang naglaho. Napalitan ng karangyaan. Nahaplos ko pang ibabaw ng kama ko. Napakalawak noon. Kahit na ilang tao kasya sa kamang ito. Napangiti ako na mapagmasdan ng anak. Payapa itong natutulog sa bagong crib nito. Napakaganda ng kwartong ito hanggang sa matitigan kong pinakadulo. Terrace?
Bigla kong nahigit ang paghinga ko nang makitang nasa labas ang napakalawak na swimming pool. Ang gaganda ng hardin. Pansin ko rin ang ilang tauhan na paikot-ikot sa buong kabahayan. Nang bigla kong matulala, ano na kayang ginagawa ngayon ng asawa ko? Ano kayang magiging reaksyon nito oras na malaman nito kung sino talaga ako? Nakagat ko ang ibabang labi. Labis ang kahilingan ko na sana hindi ni Draco nabuntis ang babaeng Anisha na yun. Hindi ko maitatangging ayoko may kahati sa atensyon ng anak ko. Kung maaari lang na sana, ang buong atensyon nito ay nasa aming mag-ina. Bigla ko napabalik sa loob ng kwarto nang makarinig ako ng mga yabag. 4 na kasambahay. Paiba-iba yata. Senyorita, pinadalhan na po kayo ni Senyorito Romeo ng makakain. Nakayukong mga to. Nagtataka ako kung bakit hindi sila tumitingin sa mga mata. Salamat po sa inyo. Nginitian ko mga to. Akmang tutulungan kong mga to na may baba sa lamesa na maaga pa kong pigilan ng mga to. Nandun din ang pagkataranta at pagkabahala. Naku, senyorita, kami na pong bahala dito. Umupo na lamang kayo't kumain. Hayaan yung pagsilbihan ka. Gulat ako hindi kagad nakakilos. Pagsilbihan? Lutang ang utak ko nang upo na nga ako. At ganun na lang ang pagtataka ko't hindi pa sila umaalis. Kain na rin kayo, yaya ko. Sabay-sabay silang umiling, nagkatinginan pang mga to. Mukhang nagtatakang mga to't ganun ko sila itrato. Masyado ba akong halatang probinsyana? Hindi po kami sumasabay sa mga amo namin, senyorita. Kumain lang po kayo. Nahirapan akong lumunok. Paano ba ako makakakain nito kung nandito sila sa harapan ko? Lihim ako nagpakawala ng buntong hininga at nagulat ako. Nang paglagyan pa talaga ako ng tubig sa baso. Nilapit din sa akin ang ulam na gusto kong kunin. May mga kami naman kaya ako. Lihim ako na pasimangot. Masanay ka na, isa kang Rivas. Lagi mong tatandaan yan. Nakagat ko na lang ibabang labi ko nang lumabas sa mga to dalang pinagkainan ko. Kinakabahan tuloy ako sa pagkikita namin ni Grandma. Baka magkatotoo ang sinasabi ni Kuya. Baka itrato pa ako nitong prinsesa? Lihim ako na pangiwi. Hindi na kasi bagay sa akin. May anak na nga ako. Kahit na may anak ka na, dahil isa kang Rivas, mararanasan mong pagiging Rivas. Humugot ako ng mahabang buntong hininga. Bakit pakaramdam ko may malaking pagbabagong mangyayari? Kinakabahan ako sa hindi maipaliwanag na dahilan. Romeo, POV. Ilang beses ako napabuntong hininga hanggang sa pigitin kong pintuan ng kwarto ni Grandma. Aaminin kong kinakabahan ako sa kung paano paraan ko sasabihin dito ang tungkol kay Princess. Senyorito, yumuko ito. Ito ang private nurse na nagbabantay kay Grandma. May private doctor din ito na madalas itong bisitahin. Iwan mo muna kami. Kaagad itong tumalim at lumabas ng kwartong yon. Marahan ako umupo sa tapat ng ulunan ni Grandma. Hinawakan ng kamay nito. Grandma, dahan-dahan itong minulat ang mga mata. Nahirapan akong lumunok. Kitang-kita kung gaano na ito nahihirapan. Iho, Romeo, sa nanginghinang wika nito. Nginitian ko ito at hinalikan sa noo nito. Kumustang pakiramdam mo, ma? Nagpakawala ito ng buntong hininga. Ganun pa rin, iho. Hindi ko alam kung kaya ko pang lumaban. Napakurap ako na manubig ang mata ko. Mukhang wala na akong pag-asa na makita nga po kong si Princess. Nahirapan akong lumunok. Talagang umaasa pa rin talaga to. Ang lakas ng kutob ng lola kong ito na buhay nga ang bunso kong kapatid. Tumikim ako. 15 years ago nang makakita ko ng batang pulube. Panimula ko. Ayokong biglain ito at baka atakihin. Nakapikit ito, ngunit alam ko na nakikinig ito. Hawak-hawak kong kamay nito. Akala ko, hindi ko na tumuling makikita pa. Sandali akong huminto. Tumingin ako sa grandma ko, na natili itong nakapikit. Ipinakilala to sa akin ni Draco. Kasintahan niya ng babaeng pulubi na nakita ko 15 years ago. Doon ito napamulat. Kilala niya si Draco at magkakaibigan ng mga magulang namin at magulang nito. Paano nangyari? Ako nang nagtanong. Nahirapan na kasi itong magsalita. Mabilis itong mapagod kapag nagsalita ito na nagsalita. Pinulot siya ni Tita Janine dahil nakuha ng babaeng yun ang bag na ninakaw ng taong kalye. At bilang kabayaran, inalok ni Tita ang babaeng pulubi na tumira sa mansyon nila. Nagtrabaho to sa mansyon ng mga De Silva. At dahil mabuting batang babaeng pulubi, inalok ni Tita na mag-aral to. Nakatingin lang ito sa kisame.
At nang makita to ni Draco, humanga siya sa dalaga hanggang sa magkaroon sila ng relasyon. Lihim na relasyon. Pero nang tumuntong ng third year college ang dalaga, napagdesisyon na ni Draco na ipagtapat na sa pamilya niya ang relasyon niya sa dalaga. Bumigat ang pakiramdam ko sa mga susunod na sasabihin ko. Hindi tumatanggap nila tita at ng dalawang kambal. Sinamuhian nilang biglang dalaga, ngunit pinaglaban to ni Draco. Doon ito tumingin sa akin. Mukhang nagtataka ito kung bakit ko yun kinukwento, ngunit nanatili itong tahimik. Akala ni Draco matatanggap na ng pamilya niyang kasintahan niya. Tulad na rin ang ipinangako ng mga to sa kanya. Kaya nung magkaroon ng problemang negosyo nila sa Singapore, iniwan niyang kasintahan sa mansyon nila. Biglang kumuyom ang kamao ko. Wala siyang kaalam-alam na doon simulang pinahirapan at sinaktan ng kasintahan niya ng dalawang kambal at ni tita. Inapi, pinaratangan, sinaktan at nilait-lait. Kasama na doon ang babaeng si Anisha Zua, ang babaeng patay na patay kay Draco. Sinaktan niya ng gustong kasintahan ng kaibigan ko. Dumating sa puntong muntik ng malaglag ang batang nasa sinapupunan ng dalagang kasintahan ni Draco. Napayuko ako, tinago ang galit sa mukha ko. Hindi nagtatapat ang dalagang yun kay Draco na sinasaktan siya ng pamilya nito. Kaya nang malaman niyang nagdadalang tao siya, umalis siya nang walang paalam. Niligtas niyang batang nasa sinapupunan niya. Doon ito nagsalita. Iho, bakit mo ba to sinasabi sa akin? Dahil ba kay Rita? Umiling ako. Dahil may kailangan kang malaman tungkol sa babaeng yun. Pansin ko na bigla itong napatulala. Nagtatanong ang mga mata nito. Patapusin muna ako, Grandma. Pakiusap ko. Lumaki ang batang yun sa hindi niya totoong mga magulang. Pansin kong pagkagulat nito. Pinahirapan siya, Ma. Pinalaking bugbog sarado hanggang sa ipagtapat ng mga ito na hindi nila tunin na anak ang batang yun, na pinatay nilang mga magulang ng bata dahil pinatay din daw ng mga magulang ng batang yun ang anak nila. Napahinto ako nang bigla itong mapasinghap. Naitakip nitong isang kamay sa bibig nito. Grandma, ayos lang, ituloy mo. Bigla ko tong natitigan, nanubig ang mga mata nito. May hinala na kaya ito sa ipagtatapat ko. Nawala sa katinuan ng bata hanggang sa itapon nilang batang yun sa bayan sa lugar nila at napadpad to sa kamay nilaan. Bigla ko napasinghot, nagpipigil na mapaluha. Nagtaas baba ang paghinga ni Grandma. Pakiramdam ko, kinukutaban na ito sa gusto kong ipunto. Doon ko siya nakita, hanggang sa muli ko siyang makita nang ipakilala to sa akin ni Draco bilang kasintahan. Alam niyo po bang, napunasan kong gilid ng mga mata ko. May kamukha siya? Tumingin ako dito, kumabog ang dibdib ko, tumutulo pa palang luha nito. Mukhang alam na nito, pero binaliwala ko yun. Naisip ko na baka nagkataon lang. Napalunok ako't baka magalit to sa sinabi ko, ngunit nanatili lang itong tahimik. Pero habang tumatagal, napagdesisyonan kong tulungan si Draco na hanapin ang totoong mga magulang nito. Pero naudlot yun dahil nagkasakit si Rita. Napasingot ako. Nauna pang umiyak ang ilong ko eh. Ilang taon hanggang sa bumalik ako ng Pilipinas at doon ko nalaman na umalis to sa mansyon ng mga De Silva. Humingi ng tulong sa akin si Draco. Pero kahit hindi siya humingi ng tulong, nakapagdesisyon na akong hanapin ang totoong mga magulang nito. Alamin kung sino ba talaga ang dalagang yun. Doon na tumulong luha ko. Hanggang sa mahanap ko nagpalaki dito, pinagtapat ng mga to kung sino ba talagang batang pinalaki. Nanginig ang kamay ko hanggang sa kunin ko ang cellphone sa bulsa ko. Napalunok ako nang i-play kong video. Binaling ko sa ibang direksyon ang mga mata ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinapakinggan ang pag-iyak ng ginang. Hanggang sa marinig ko ang pag-iyak ni Grandma. Nanginig ito sa paghaguluhol. Pinatay ko kaagad ang video, hilam sa luwang mga mata nito. Nagpumilit itong bumangon. Hinawakan ang mga kamay ko. Ang apo ko! Buhay siya! Naiyak na wika nito. Nasaan siya? Nahanap mo na ba siya? Gusto ko siyang makita. Nataranta ako't bigla itong nataranta. Grandma, calm down. Ngunit tumiling-iling ito.
Kailangan ko siyang makita. Naawa ko nang makitang pagmamakaawa ng grandma ko. Ngayon lang ito nakiusap ng ganito sa akin. Kaya malakas ang kutob ko na buhay ang apo ko. Humihikbi na ito. Bigla ko napatitig sa grandma. Kung minsan nakakapagselos. Hindi ko na yata matandaan kung kailan ako nito muling tinawag na apo. Ngunit kaagad ko rin yung iwinaksi. Naintindihan ko naman to at ngayon lang ito makakasamang bunso kong kapatid. Lalo na't kamukhang kamukha nitong kapatid ko noong kabataan nito. Kumupas lang ngayon at matandang-matanda na ito. Niyakap ko ito tinaplos sa likuran. Iyo, kailangan mo siyang mahanap. Utusan mong lahat ng tauhan. Hinawakan ko mukha nito. Natagpuan ko na siya. Nanigas to sa pagkakaupo. Kitang-kita ko matinding kasiyahan sa mukha nito. Bigla itong napahaguluhol sabay yakap sa akin. Salamat na po. Salamat at hinanap kong kapatid mo. Doon nanubig ang mga mata ko. Sa wakas, muli nitong binigkas ang salitang apo para sa akin. Kung minsan gusto kong batukan ng sarili ko. Kung bakit may selos akong nararamdaman. Hindi ito dapat mangyari. Nasaan na siya? Gusto ko na siyang makita. Nagmamadali ito. Grandma, sa mga oras na to, siguradong tulog ng kapatid ko. Sinundo ko pa lang siya kaninang umaga sa lugar kung saan siya tumira. At tsak ko natulog na ito sa pagod sa biyahe. Napatango-tango naman ito. So ibig sabihin, may isa pa akong apo. Ang anak nila? Kumisla pa mga mata nito, napangiti naman ako. Yes ma, makikita mo na sila bukas. Tumulong luha sa mga mata nito. Salamat at natagpuan mo na kaagad ang kapatid mo. Salamat sa Diyos at nilob niyang maabutan ko pang apo kong yun bago ako Don't say that ma. Pagputol ko sa sasabihin nito. Gagaling ka. Ngayon ka pa ba susukot manghihina? Ayaw mo ba kaming makasama ng matagal? Lalo na si Princess. Napaiyak na lang ito. Niyakap ako nito. Ilang sandali nang bigla itong tumingin sa akin. Seryoso ng mukha nito. Anong ginagawa ngayon ni Draco? Nagkaayos na bang dalawa? Lihim akong napalunok. Dapat ko bang sabihin dito ang totoo? Nabali-balitang nakabuntis ang kaibigan ko. Baka paghiwalayin ito ng tuluyan ng kapatid ko at ang kaibigan ko. Ang totoo, hinayaan ko na muna silang magsama sa hinawasan. Sinubukan ko siya kung hanggang saan niya talaga kamahal ang kapatid ko. At sa kabila ng pagtakwil nila tita kay Draco, hindi niya sinupuan ang kapatid ko. Nagtrabaho siya bilang tendero sa isdaan at taga-deliver para lang maipakain siya sa mag-ina. Kita akong pagkamangha sa mukha nito. So, hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ng apo ko. Umiling ako. So, paanong nandito ang mag-ina? Kasama ba si Draco? Nagugulo ang tanong nito. Nakagat ko ang ibabang labi. Nagkaroon ng problema. Kumunot ang kulubot nitong mukha. Yung si Anisha Zua. Binalitang buntis at ang ama raw ng pinagbubuntis nito ay si Draco. Akmang magsasalita ito na unahan ko na. Inaalam na ng investigator kong lahat ma. Naniniwala kong gawa-gawa lang yun ni Anisha para masirang relasyon ng mag-asawa. Mag-asawa? Lumalim ang pagkakakunot ng noon nito. Bigla kong napalunok. Ang hirap talaga kapag itong kausap. Walang lusot. Masyadong matalas ang pakiramdam nito. Nag-propose si Draco kay Princess kaya kinasal sila sa hinawasan. Ang kaso pinagtabuyan to pansamantala ng kapatid ko para alamin itong totoo kung nakabuntis ba talaga to. Napakamot ako sa kilay, natitense yata ako sa takbo ng kwento ko. Walang saysay ang kasal nila. Kaagad akong tumango. Sinabi ko na yan sa kapatid ko ma, hindi totoong pangalan ng hawak-hawak niya noon. Mas lalo ng apelyido. Tumango na lang din ako. Tumitig to sa akin. Paano kung nakabuntis nga si Draco? Anong desisyon ng apo ko? Kumibot ang labi ko. Tatanggapin pa raw niya kasi mahal na mahal niya raw ang asawa niya. Nagtaka ako nang bigla itong napahilot sa sentido. Huwag mo naman silang hadlangan ma. Kapag nagkatotoong nakabuntis siya sa ibang babae, nakasintahan niya ng apo ko. Sinasabi ko sa'yo. May hirapan siya sa akin na makalapit sa apo kong si Princess. Bigla akong nanigas sa kinauupuan. Ito na nga bang sinasabi ko? Sana naman hindi buntis ang babaeng Anisha na yun.
Nagpakawala ito ng buntong hininga. Magbabayad ang lahat na nanakit at tumapi sa apo ko. Hindi nila kilala kung sinong sinaktan nila. Bigla ko ng lamig. Mahirap kapag ang grandma ng kumilos. Walang makakapigil dito. Isasampal ko sa pagmumukha nila kung sinong inapi-api nila. Pababagsakin ko ang lahat ng kumpanya nila. Paanong De Silva? Bigla ko ng problema. Hindi ko ito mapipigilan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.